Noong una'y nakala kong hindi niya ito sinadya. Hindi ko maiwasang maging katulad ng estatwa na halos hindi makakilos. Ito siyang sinabihan na, "Kuya, anong ginagawa mo?" Panliligalig. Ito ay isang salita na ating naririnig magpahanggang ngayon. Takot, dalamhati at puot. Yan ang mga maaaring epekto sa mga nagiging biktima nito. Ngunit, ano nga ba talaga ang kahulugan nito? Ayon sa impormasyong aming nasiliksik, ang pangligalig ay numang hindi kanais-nais na pag-uugali, pisikal o pandiwa na nagpapadama ng makatwirang tao na hindi komportable, nahihiya o nahihirapan sa pag-iisip. Mayroong iba't ibang katangian ng pangligalig at ang lahat ng ito ay inuuri batay sa kanilang pagkakaiba. Isa sa mga ito ang Cyberbullying, Diskriminasyon, Harasan sa tahanan, panliligalig sa kasarian, Paghihiganti. at higit sa lahat, ang sexual na panliligalig. Napakaraming individual ang nakakaranas na maging biktima nito. At hindi rin mawawala ang posibilidad sa mga taong maaaring maging biktima nito. Kahit sino man, bata o matanda, ay maaaring makaranas ng sitwasyon na ito. napakalaking epekto ng maaring dala nito hindi lamang sa pisikal na pagkatao ng isang biktima, ngunit maaari rin sa estado ng kanyang kaisipan. Nang ako'y lumaki at natuto sa mga pangyayari sa aking kapaligiran, napagtanto ko ang itong forma ng sexual na pangliligalig. Naranasan ko ang pangyayaring ito na kung saan paulit-ulit kong tinatanong sa aking sarili dahil sa pagkalito, sapagkat hindi ko alam kung ligtas ba ako sa daan dahil natatakot at nakakadiri ang catcalling at wolf whistling na hindi ko maiwasan na mangyari sa kalye. Hindi ninyo alam ang pakiramdam o trauma na maiiwan ninyo sa isang babae tulad ko na gusto lang naman makauwi o makapunta sa gusto niyang lugar na hindi siya nababastos. Mula nung ako 10 taong gulang, mayroon na akong kaalaman patungkol sa sexual na panliligalig. Nangyaring insidenteng iyon nung ako'y 14 na taong gulang pa lamang. Nakaupo kami 3 kasamang isang tao na hindi namin kilala na siyang nakaupo sa aking harapan. Habang masaya kaming nag-uusap kasama ang aking kamag-aral, nakaramdam ako ng haplos ng hindi ko inaasahang kamay sa pribadong parte ng aking katawan. Ano ginagawa mo, kuya? Labis akong napaiyak sa takot at hindi ko mapigilan ang aking mga luha. Matapos sa mga pangyayaring yun, nagkaroon ako ng tinatawag na trauma. 14 na taong gulang pa lang ako noong naranasan kong hinipuan ako ng ibang tao. Si jeep ako noong hapon nangyari yun. Kagagaling ko lang sa mall nang niwalay ako sa aking mga tropa. Bumaba yung katabi kong babae. Biglang lumapit ang dalawang maskuladong bakla nang biglang naramdaman ko ang dahan-dahang paghipo ng bakla sa akin. Di talaga nakontento ang mga ito at patuloy akong hinahawakan sa likuran habang yung kasama niya ay tinatakpan ang buong pangyayari. Nagkakatuwaan lang silang dalawa habang binababoy ako at yung kaya't agad ako nagpasya na bumaba na lang. Isang gabi, kasama ko ang aking kapatid at ang aking bibi. Magkasama kami nakahiga sa isang malaking higaan at sabay na tulog. Hindi ko inaasahan ang kanyang ginawang paghawak sa pribadong parte ng aking katawan. Nakakakilabot ang kanyang ginawa sapagkat alam kong ito ay sexual na panliligalig. Grabe ang takot at puot na nararamdaman ko. Mahimbing kami natutulog kasama ang aking mga pinsan noong araw na iyon. Bawat mga pinsan ko ay nakainom. Isa sa kanila ang katabi ko sa pagtulog. Madaling araw na noon ang ramdaman kong hinahaplos ako sa buong katawan ko, lalong-lalo na sa mga pribadong parte ng aking katawan. Sa sobrang takot ko, tumayo na lamang ako at umiyak upang matigil ang kanyang ginagawa. Araw ng Pasko nung araw na iyon at masayang nag-iinuman ang mga tao kasama ang dayo sa lugar. Gabi noon nang may 3 lalaking pumasok sa aming kwarto. Sa hindi ko inaasahang pangyayari, hinawakan ako ng 2 lalaki sa kamay at hiniga habang tinatanggal ng isa ang kanyang damit pati ang aking saplot pag-ibaba. Ramdam ko na ang dahan-dahang pagdampi ng ulo ng kanyang
pribadong parte sa katawan sa akin nang biglang dumating ang aking pinsan at sumigaw upang tulungan ako. At binantaan nila ako na kapag magsusumbong ako, ay babalikan nila ako. Halos hindi ako makagalaw sa takot at patuloy akong dinadalaw ng takot na baka mangyari ulit ito. Ang dokumentaryo na ito ay tungkol sa impormasyon ng kamalayan mula sa sexual na panliligalig. Ito ay magdaragdag ng kaalaman sa mga manunood kung saan dapat pagtuunan ng pansin ang sexual na panliligalig